Ako po ang Pastor John Berluklukan, kasalukuyan pong overseer ng Family of Believers Christ Our Banner Worldwide Mission sa buong Pilipinas. Ako po ay isa rin po kabilang sa mga papuri singers magpahanggang ngayon. At sa katunayan po ay meron po akong programa sa 702 DZAS. Yun pong papuri program kada Huwebes ng gabi. Alas 3:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kada Martes po, meron din po tayong programa sa aking Facebook page na John Berluklukan, yung kahit anong kalagayan. Ako nga rin po pala ay napagkatiwalaan ng isang paaralan ng ating Panginoon simula preschool hanggang grade 10 for the glory of God. Sa ngayon, sa kabila ng pandemic at sa grasya ng Panginoon ay nagpapatuloy ang Throne of Wisdom Christian Academy. Ako po ay nagagalak at naging kabahagi nitong padayon at ang dalangin ko lang ay talagang maranasan po natin ang pagsama palagi ng Panginoon. Ang aking pong asawa ay kasalukuyang Chief Medical Doctor ng isang pribadong ospital dito po sa Angono, Rizal. Nung mangyari po ang pandemic, karamihan po sa mga doktor ay ayaw pong pumasok ng ospital. Bagamat ang aking asawa ay nag-aatubili rin na pumasok dahil nga sa kumakalat na COVID-19, hindi siya makahindi dahil siya po ang chief. So parang siya po ang captain of the ship. Pagka wala siya, wala ang iba, siya dapat automatic ang papalit. At napilitan pong magtrabaho ang aking asawa ng 30 oras every other day, 30 hours ang kanyang duty. Nung una po ay okay naman hanggang sa isang araw ay dumaing ang aking asawa na masakit ang ulo. At pagkatapos kinabukasan ay sabi niya wala siyang gana at wala din lasa yung kanyang pagkain at hindi rin niya ako maamoy. Pagdating ng gabi ay nilagnat na siya, 39 agad. Hanggang kinabukasan, yung kanyang lagnat ay hindi bumababa ng 39 at umabot pa ng 41 the following day. Sabi niya, Daddy, sunduin mo ko, magpapaswab na ako. Nung magpaswab siya, masigla pa siya. Normal yung kanyang chest x-ray. Kaya sabi niya, baka pagod lang to. Hindi pa rin nawawala yung kanyang lagnat. Hanggang sa ikatlong araw, lumabas yung kanyang swab test at nakita na siya ay positibo. Sabi ng aking asawa, masigla naman ako, ang problema ko lang, wala akong pang-amoy, wala akong panglasa, kaya ko to. Kinabukasan, biglang tinawagan niya ako, sabi niya sa akin, Daddy, dalhin mo na ako sa ospital. The following day, pang-apat na araw, hirap na siyang huminga, para siyang nalulunod. Sabi niya, magpapa-x-ray na siya. At true enough, yung normal 3 days ago ay nagkaroon ng tubig sa baga, kaya nahirapan siyang huminga. At yun, confirmed, dineclare siya na matinding COVID yung tumama sa kanya. From 99 dapat na normal na oxygen, umabot siya ng 88 hanggang maging 85. Ang gusto ng kanyang doktor, 3 yung kanyang doktor na nagtulong-tulong sa kanya, mga kaibigan namin, ang gusto nila ay i-intubate ang doktora. Pero bago magdesisyon ang doktora, may tumawag, nag-ring ang telepono niya, tumawag sa kanya ang Pastor Alex Tinsay. At kinukwento ng aking asawa, sabi daw sa kanya ni Pastor Alex Tinsay, kapatid, doktora, mahihirapan ka, pero huwag kang mag-alala, hindi ka papayagan ng Diyos na mamatay. Sasamahan ka ng Panginoon. Nung oras na yon, umiyak ang doktora sa Panginoon, at sinabi niya, Panginoon, bigyan mo pa ako ng pagkakataon, maliliit. Bata pa yung aking mga anak. Hanggang sa makatulog ang doktora sa pag-iyak.
Kinagabihan, ang aking dalawang anak may lagnat na din. Wala na rin panlasa, wala na rin pang-amoy, nahihirapan na rin huminga. Pero sabi ng doktora, huwag mo nang dalhin sa ospital, Daddy. Yung pinapainom sa aking gamot, yan yung ipainom mo dyan. Pagdating ng pang-5 araw ng doktora, tinawagan na ako nung kanyang doktor. Sabi sa akin, Pastor, mag-pray ka po. Ayaw pong magpa-intubate ni doktora. Sabi ko sa asawa ko, Mami, magpa-intubate ka na. Sabi ng asawa ko, alam ko, mahihirapan ako. Sabi ni Pastor Alex Tinsay, pero hindi ako mamamatay. Sasamahan tayo ng Panginoon. Alam niyo po, dun sa ospital, hindi po ako nahiya. Kahit napakaraming tao, habang nakikita ko, natatanaw ko sa malayo na nahihirapang huminga ang asawa ko, magkausap lang kami sa telepono. Nag-declare ako, sabi ko, Spirit of Death, wala kang karapatan sa aking asawa. At umawit kami dito sa loob ng simbahan ng mga papuring awit at kinlaim namin yung pangako ng Panginoon. At sabi ko sa mga anak ko, mga anak, sa Joshua 1:9, sinabi ng Panginoon, Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sabi ko sa mga anak ko, mga anak, hindi ito basta verse. Sabi dito, Have I not commanded you? Hindi tayo binibigyan ng choice ni Lord. Ang sabi ni Lord, inuutusan niya tayo maging matapang, hindi dapat matakot, hindi dapat magulumihanan. Sabi ko, pag umiyak kayo, umiyak ako, walang mangyayari. Pero pag nag-pray tayong lahat, naniniwala ako, may gagawin ng Diyos na malaki. Pinaalis po ako ng mga doktor. Nung nagsubok po akong pumasok, sabi nila wag na daw. Dahil nando naman daw po yung mga doktor ng asawa ko. Sabi ko lang, Lord, alisin mo yung lungkot, alisin mo yung takot, palitan mo ng pag-asa. Dagdagan mo po yung pananampalataya naming mag-anak. Alam niyo po, napakatapat po ng Diyos na pinaglingkuran namin. Sabi po nung doktora sa amin, Pastor, meron na pong nahanap na gamot. Pipick upin na lang po. Kasi po, pinapahanap po nila ako ng gamot na remdesivir. Hindi po kami makahanap. Nakahanap po ako 30,000 isang tableta. Pero sabi po nung doktora ng asawa ko, meron daw tigsi 17,000. Pero dadalawang piraso. Kailangan namin 14 na piraso. Tinakbo ko po yung 2 piraso na yon. Yung 2 mismo sabay in-inject sa aking asawa. Nanalangin ulit kami kung saan kami makakakuha mo. Iba-iba po ang presyo. May 28, may 22. Pero alam niyo po, sabi ko nga, hindi himala yung nakahanap kami ng gamot. Ang himala, nag-provide si Lord ng pambili ng gamot. Doon ko nakita na kapag nanampalataya tayo, pag ipinagkaloob natin, lahat ng pasanin natin kay Lord, totoo yung sinasabi niya sa 1 Corinthians 10:13, hindi dumating sa inyo ang anumang pagsubok, kundi yung makakaya ng tao. At kalakip ng pagsubok na ito ang inyong paraan kung paano tayo makaiwas. Nag-provide po si Lord. Yung mga kaibigan ko po, nagtulong-tulong para mabili po yung gamot. Pagdating po ng pang-4 na araw, sabi po ng doktor niya, Pastor, pumunta ka sa ospital. Si doktora, normal na yung paghinga. Nag-iyakan ho kami kasi ho,
Sa loob ho ng 3 araw, hindi ako pinadalaw doon dahil baka daw maawa ako sa asawa ko. Pero napakabuti po ng Panginoon. Pang-4 na araw pa lang, nagkaroon na ng kagalingan ng aking asawa at ang sabi po ng mga doktor, hindi na po raw kailangang i-inject yung natitirang gamot. Hanggang dumating po yung ika-21 days ng doktora, nakalabas po ang doktora, yung pong natirang gamot, na isoli po namin, nabawi po namin yung pera. Meron po kaming simbahan sa Palawan, 2 church, na nangangailangan po na ipinadala po namin yung pera at for the glory of God. Nakakatawa po, sabi ng 2 pastor na nasa Palawan, purihin ng Panginoon. Nagka-COVID ang doktora, may natirang pera na simento yung simbahan. At doon na naman pumasok. Sabi ko, nung nakasalukuyang umiiyak ako, sabi ko, Lord, paano ko ipapasok dito yung Romans 8:28? Sabi mo, all things work together for good, Lord. Hindi ko nakikita yung good dito. Pero pagkatapos po nung gumaling ang doktora, nakita ko po yung negatibo ginamit ng Panginoon para mapasimento yung 2 daughter church po namin sa Palawan for the glory of God. 18 taon na po ako nagpapastor. At minsan nakukonsensya po ako kasi hindi naman talaga todong-todong pagpapastor ang aking ginagawa dahil alam niyo naman po yung aking calling, pumawit para sa Panginoon. Nakukumbida po ako ng iba't ibang simbahan para magkonsyerto. At ito pong aking simbahan na hinahawakan ay hindi po masyadong nababantayan talaga. Salamat na lang po at binigyan ako ng mga workers na masisipag. Pero ang nakita ko po doon, ang Diyos po natin, pag sumunod ka, hindi siya magkukulang kahit kailan. Sa mga kapwa ko, Pastor, Happy Pastor's Appreciation Month. Kung may mga pinagdadaanan po kayo, hindi man kapareho nung nagka-COVID, pinakamatindi po yung boss natin sa lahat ng mga boss. Minsan, nakakakabalang, pero hindi pumapayag si Lord na hindi masolve ang problema natin in His time. Sabi nga nung kanta, He make all things beautiful in His time. At ang dalangin ko lang po, pakinggan niyo po yung aking awit sa Papuri 20, yung kailan ba nagkulang ang Panginoon, at naniniwala po ako, hindi papayag ang Diyos na magkulang kayo dahil tayo po ay tapat na naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Para po sa mga hindi pastor at hindi pa nagkakaroon ng personal na relasyon kay Kristo, ang dalangin ko lang po, patuloy maging maayos yung ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil naniniwala po ako, wala akong ibang pwedeng tumulong sa ating lahat maliban sa ating Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palagi po nating tandaan, anuman ang mangyari, si Jesus ang bahala. Padayon, kasama natin ang Panginoon.